Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak-hawak ko ang manubela ng sasakyan. Hindi matigil ang pagtulo ng luha sa mga mata ko. Naninikip din ang dibdib ko. Hindi ko rin maayos ang pagmamaneho ko dahil sa nararamdaman ko ngayon. May tumawag sa akin. Hindi ko ito balak sagutin. Lalo na't si Kaylo ito, pero napilitan ako. Naalala kong nasa loob na ng restaurant sina V at Jade. Ipapahatid ko na lang sila kay Kaylo. Ay nga, nasan ka na ba? Nandito na ang lahat. Nagtatakang tanong ni Kaylo sa akin. Huminga ako ng malalim. Itinigil ko ang sasakyan at pinunasan ang luha ko sa mukha ko. Sorry, Kai. Hindi muna ako makakapunta. I said while making myself calm. Are you crying? Kyle said. I ended the call. Hindi ko na gustong sagutin ang tanong ni Kyle. Dahil hindi ko na mapigilan ang sarili ko sa pag-iyak. Literal na humagulhol na ako. Nanatili pa ako ng ilang minuto sa sarili kong sasakyan. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Hindi naman ako pwedeng magmaneho sa lagay ko. Baka mapahamak ako. I asked myself, why am I crying? Isn't it me who hurted Harvey first? It's me who left in the first place. I deserve this pain. All I want to do right now is cry and scream and let it all out because it's killing me inside. Binuhay ko na ang makina ng sasakyan. Pinaandar ko na ito. Uuwi na ako. Ngunit nagulat na lang ako nang may sumulpot sa harapan ng sasakyan ko. Munti ko pa itong mabangga. Agad akong bumaba ng sasakyan at tiningnan ko kung sino man ang taong iyon. Kaylo! Sigaw ko nang makita ko siya na nakahiga sa daan. Nabangga ko ba siya? Sorry, ikaw kasi. Bakit ka sumulpot sa harap ng kotse ko? May kailangan ka ba? Nataranta na sabi ko sa kanya habang natulo pa ang sipon ko. Panira ng moment. Okay lang ako, ikaw, saan ka pupunta? Halika na, pumunta na tayo doon. Naghihintay na sila. Kayla said and held my hand and started walking. Uuwi na ako. Sagot ko habang hindi pa naglalakad. Stop crying. For once, be brave, Anya. Stop running from your problems. Face Harvey, he said with a cold voice, and started walking again. Dahil sa mga sinabi niya ay parang sinampal ako ng katotohanan. Totoo, duwag ako. Wala ako sa sarili ko. Sumunod lang ako kay Kayla dahil hawak-hawak niya ang kamay ko. Nang pagsabihan ako ni Kayla ay narauhan ako. Tama siya. Dapat kong harapin ang mga problema ko. Hindi ako magiging payapa at hahabulin lang ako ng mga problema ko. Kahit pa takbuhan ko ito, ay babalik at babalik pa rin ang problema. Inayos ko ang sarili ko. Tinanggal ko ang tali sa buhok ko. Pinunasan ko ang luha ko sa buhok at naglagay ng ngiti sa aking labi. Hinawakan ulit ni Kayla ang kamay ko at tiningnan ako bago pa man kami pumasok. Tumango ako bilang senya sa kanya at dinala na niya ako sa loob. Sa mga oras na iyon ay hindi ko na naramdaman ang kaba. Wala akong maramdaman. Hanggang sa makarating na kami sa lamesa kung nasaan ang iba pang mga negosyante na makakasama namin sa meeting. Nakita ko sina V at Jade na magkatabi at binati ako. Nakita ko rin ang babaeng yumakap kay Harvey kanina. Ngunit nagtataka ako kung bakit wala si Harvey dito. Where's Harvey? Tanong ni Kayla sa babae, sa girlfriend ni Harvey. Sinundo si Lucien, sagot ng babae. I looked at her. She's beautiful, has a good body, fair skin. Isinantabi ko ang pagkilates sa babae at umupo na ako sa tabi ni B. Tiningnan ko pa ang iba pang mga kasama namin. Ang ilan sa kanila ay may mga edad na. Ang ilan naman siguro ay kaedad lang namin. Hanggang sa may narinig na kaming yapak ng mga tao, si Harvey na iyan. Inayos ko ang upo ko.
Hindi ko na iniisip ko ng itsura ng mukha ko o kung ano man ang emosyon ang makikita ng ibang tao. Wala akong nararamdaman ngayon, kaya sigurado akong walang ekspresyon ang mukha ko ngayon. I'm sorry, Mr. Silas, we're late. Naputol ang sinabi ni Harvey. I look at him, he's shocked. Nagtitigan lang kami. I don't feel anything. I'm not sad or happy either. Ang nasa isip ko lang ay nandito lang ako para hanapin ang problema ko. Tatapusin ko ang matagal ko ng tinakbuhan. Ikaw. Biglang napalingon ako kay V na mukhang galit. You? Saad ng isang lalaki na parang namumukhaan ko. Kung hindi ako nagkakamali ay ito ang lalaking nakaaway ni V at Jade sa Briar Restaurant. Hinawakan ko si V at sinabi sa kanya na kumalma. Hindi ito ang tamang oras para makipag-away sila dahil may iba pang mga tao ang nandito. Maaring masira ang imahe ng kumpanya ko at ang kumpanya ni Kayla. Naupo si Harvey sa tabi ng kanyang nobya at si Kayla naman ay naupo sa tabi ko, sa kanang bahagi. Sa buong durasyon ng pag-uusap ay wala akong naramdaman. Siguro ay nailabas ko na lahat ang sakit kanina o di kaya ay babalik na naman ang sakit mamaya. Hindi ako nailang magsalita, hindi rin ako naiilang tumingin kay Harvey. Ngunit pansin ko ang pagkagulat ni Harvey at ang pagiging awkward niya sa akin. Kapag nagtatama kami ng tingin, ay agad siyang umiiwas. Hindi ako nag-isip ng kahit ano. Hindi ako umasaw na buhayan man lang. Siguro ay ayaw lang ni Harvey na magselos ang nobya niya at pagmulan pa ng away nila. That's all. Thank you everyone for signing the contract with our company. You can now leave if you want, Kyle said and smiled. Ngumiti rin ako at tumingin sa lahat. Halos ang lahat ay umuwi na at kami na lang nila Kayla, V, Jade, Harvey at ang nobya niya, pati rin ang isa pang lalaking kasama nito. Tumayo ako at nagpaalam na pupunta muna sa banyo. Bago pa man ako makalampas kay Harvey, ay nakita ko nang nakatingin na ito sa akin. Hindi ko na pinansin iyon. Paniguradong galit ang nararamdaman niya sa akin. Sige lang Harvey, magalit ka sa akin. Karapat dapat lamang iyon dahil sinaktan kita. Bulong ko sa sarili ko. Pumunta na ako ng banyo. Tumingin ako sa sarili ko. Nagtataka ako. Bakit wala akong nararamdaman? Bakit hindi ako kinakabahan? Sinampal ko ang sarili ko. Siguro ay natauhan na ako. All this time, I'm feeling like I'm the victim. But it's Harvey. Si Harvey ang may karapatang masaktan dahil siya naman ang iniwan. Karma ko na lang siguro ito. Lumabas na ako ng banyo pero bumungad sa akin si Harvey. Seryoso lang ang mukha nito at nakatingin sa akin. Magbabanyo ka ba? Ikaw na ang gumamit, walang tao. Inosenteng sabi ko at naglakad na pero naramdaman ko na may humawak sa pulsuhan ko, dahilan para mapatigil ako. You won't even apologize? Harvey grunted. I look at him. I remove his hand. I'm sorry because I left. I have to study abroad. Paghingi ko ng paumanhin sa kanya. Hindi nagbago ang ekspresyon niya. Just like that, you left me? I cut his words. I don't need to hear his rants. I'm ending this now. I will say sorry, that's all. Is it a big deal? Nakita kong nagtaka siya sa sinabi ko. You look good. It doesn't seem like it's a big deal. Maayos ka naman, may nobya ka na. I said seriously. Nakita ko ang galit sa mukha niya dahil sa sinabi kong iyon. Don't bring my girlfriend here. The thing is, why did you leave me? Sabi niya at hinawakan ang magkabilang braso ko ng mahigpit at dahil doon ay napaharap ako sa kanya. Then don't bring the past, Harvey. He clenched his jaw and I felt his aggressive hands on my shoulder. I'm really sorry I left. Kung nasaktan ka man o kung naapektuhan ka sa nagawa ko, humihingi ako ng tawad. Please accept my apology
and let's forget what happened. It's really in the past. We should move on now. Mahinahon na sabi ko at pilit na tinatanggal ang kamay niya sa braso ko. Yeah, we should move on like nothing happened. Like I didn't look like a stupid finding you 5 years ago. Don't worry, I already moved on. I'm happy with my girlfriend now, Harvey said with a sarcastic tone. Ngumiti naman ako at nagsalita ulit. Good for you, I said and left Harvey there. Bumalik na ako sa lamesa kung nasaan naiwan sina V, Jade at Kayla. Naabutan ko pa na nagsasagutan sina V at ang lalaking kaibigan ni Harvey. V, stop! Saway ko sa kaibigan ko at tumingin sa kaibigan ni Harvey. Humingi ako ng tawa dito. Naisip ko na umalis na dahil pagod na ako kaya nagpaalam na kami. Nice meeting you all, goodbye. Walang ganang sabi ko. Nagulat naman ako dahil hinawakan ng babae ang kamay ko at nagsalita. Hi, I'm Azari, Harvey's girlfriend. Nakangiting saad sa akin ng babae. Pilit na ngumiti naman ako at nagsalita. I'm Anya. Nakita kong dumating si Harvey. Harvey's classmate before. Buong din ko at siniguradong narinig iyon ni Harvey. Total ito naman siguro ang huling pagkikita namin ni Harvey. Wala akong balak na makisama pa sa kanila at bigyan lang ng problema ang sarili. Really? We should go out sometimes. Mas maligayang sabi pa ng nobya ni Harvey, si Azari. I would love to, but I have a busy schedule so I'm sorry. Pagtanggi ko sa babae. Nakita ko na nalungkot ito pero ngumiti ulit. Ano bang gusto niyang gawin? Today? Are you free today? Muling usal pa ni Azari. Bakit ba gustong-gusto niya akong lumabas magkasama? Mas lalo lang gugulo lalo na kapag nalaman niyang ex-girlfriend ako ni Harvey. Mamaya magselos pa siya. Na, I'm sorry, I have plans with my friends. Pagtanggi ko ulit. Tuluyan na kaming umalis sina Kayla at mga kaibigan ko. Sa wakas, at mawawala na sa paningin ko si Harvey. Ang sasakyan ko na lang ang ginamit nila. Si Kayla na lang din ang nagmamaneho. Sinabi ko na rin sa mga kaibigan ko ang tungkol sa amin ni Harvey at sa napag-usapan namin doon sa may banyo. What's that for? Pagdaing ni Kayla dahil piningot ko ang tenga niya. Anong para saan? Ikaw kasi. Hindi mo man lang sinabi sa akin na may nobya na pala si Harvey. Saad ko. Sorry, hindi ko naman kasi alam lahat ng tungkol kay Harvey, no? At saka, mabuti na rin iyon para matuto kang harapin ang mga problema mo. Kung hindi pa kita pinilit, edi napuno na ng luha mo itong sasakyan. Saad ni Kayla nagpapagaan sa loob ko. Tama siya. Kung hindi niya pinilit sa akin, malamang ay hindi pa rin payapa ang utak ko hanggang ngayon. Buti na lang ay tapos na ang problema ko. Masaya na si Harvey. Pipilitin ko na rin maging masaya. The girl looks innocent. Does she knows you and Harvey had a relationship before? Biglang saad ni B habang nakatingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Hindi, I said. Pero maganda ang bagong nobya ni Harvey, Jade said. Natawa naman ako. Tumigil ka nga, Jade, pagsaway ni V kay Jade. Kumusta kayo ni V at Jade? May mga nobyo na ba kayo? Pag-iiba ko ng usapan. Hindi naman sa bitter ako kapag si Harvey ang pinag-uusapan. Pero ilang taon akong nawala. Gusto ko rin namang malaman kung ano ba ang nangyari sa mga kaibigan ko. Ikaw, V, bagay kayo ng lalaki na nakaaway mo kanina. Sabi ko at natawa. Ganon din naman ang naging reaksyon ni Kayla at Jade. Lumipas ang ilang oras at ganoon lang ang ginawa namin ng mga kaibigan ko. Tawanan, asaran, at minsan matinong usapan. Namiss ko ang mga ito. Ang akala ko ay uuwi akong umiiyak at masakit ang puso. Pero nandito ang mga kaibigan ko para pasayahin ako. Salamat din kay Kayla dahil kung hindi sa kanya, hindi ko makakaharap si Harvey. Hindi ako magiging payapa ngayon. Harvey is happy now. He deserves that.
He deserves to be happier.